Dalawang laro na lang po ang nalalabi dito po sa ginaganap na US Chess Championship 2024. Wesley So, wala pa rin panalo. Sa 8 laro niya, puro tabla. Ngayong round number 9, kalaban niya si Wonder Liang. Leading po itong si Wonder Liang pumapangalawa kay Fabiano Caruana. Pag tinalo to ni Wesley, may chance pa siya mag-second. Ano bang nangyari? Puti po dito si Wesley, ang tinira niya po E4. Nag-E5 naman, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Roy Lopez na pinili ni Wesley. Hindi na Italian. Roy Lopez na. Nag-A6 po yan, umatras, Knight F6, and then nag-castling si West. At kung mapapansin nyo, mabilis tumira pareho, no? Pagka-castling, bakit po binibigay yan? Kasi pag kinapture mo yan, may mga rook E1 yan eh. O, tapos babagsak din yung E5. Kaya ang ginagawa dyan, Bishop E7 lang. Pagka Bishop E7 ngayon, ang tatanong nyo siguro, Coach, di ba libre to? Pagka-capture mo ganun, pawn takes capture na ganun, di ba? Okay lang kasi may bawi din naman dito. Kaya ginawa ni Wesley, nag-D3 muna. Pagka D3, bini-5 na. So pagka B5, tumakbo po yan, nag-D6, and then nag-A3 si Wesley. Pagka A3 ni Wesley, tumira lang po ng castling. Ayan, linya po yan. Yan po yung tinatawag ng Roy Lopez opening na Morphy Defense Close Martinez Variation. So pagkatira po ng castling, nag-Knight C3 si Wesley, tinirahan ng Knight A5, hitting the Bishop, tumakbo po yan. Of course, hindi mo dapat ipalit yun. Nag-Bishop E6, and then tumira si Wesley ng Bishop takes E6. Binawi po yan ng pawn. Ang bilis tumira ni Wonder Liang. Si Wesley pa ang nasupresa. Binago ni Wesley opening niya, pero mukhang alam na alam ni Wonder Liang. So pagkatira po ng pawn takes, nag-B4 si Wesley, linya pa rin. Tumakbo po yan, Knight C6, and then nag-rook sa E1 si Wesley. Lamang na po ng 5 minuto si Wonder Liang. Pagka-rook E1, ayan na. Balik ko lang po ng konti. Dito po kasi ang linya talaga Bishop dito. Yan yung laging ginagawa. Pero siguro po, naisip ni Wesley, masyado kang preparado, boy. Kailangan kong baguhin ng konti. Siya po ay nag-rook E1. Yan na po yung pinaka-novelty ng laro eh. First time pong nagamit yan, rook E1 agad. Pagka rook E1, ano ang purpose? Dinidepensahan to? Baka magdi-D4. Tingnan po natin, nag-Queen E8 si Wonder Liang. Ngayon, medyo nag-isip na. Kasi kakaiba na po yung rook E1 eh. So, pagka Queen E8, nag-rook B1 naman si Wesley. Talaga nag-iisip si Wesley, Knight H5 lang si Wonder Liang. Ang bilis pa rin ni Wonder Liang. Nag-Knight E2, umikot. Queen G6, umaatake. Medyo nag-iisip na si Wonder Liang dito. At gano'n naman si Wesley din, no? 11 minutes po ang kalamangan ni Wonder Liang. So, pagka Queen G6, nag-Knight lang doon. Pinapalit, pero Knight F4, ang lakas ng kabayo doon eh. Pagka Knight F4, nag-D4 si Wesley na mali pa nga daw. Ang engine, ang sinasadya, C4 daw ang mas magandang break. Pero mas pinili ni Wesley, tibagin yung gitna. Nag-D4 po siya, kinapture, takes. At ang ending, slightly better pa ang black. So, ang tamang tira daw dito, Bishop G5. Tapos, pwede tulak-tulakan. Ganun daw eh. Ang lupit ng gagawing atake. Pero ang ginawa po niya, nag-Bishop F6 na umatras yung Reyna. Tumira po ng Bishop sa E5 na tinirahan ng Rook B3. Ayan, dito pala dadaan yan. So, pagka Rook B3, nag-Rook F7 na mali. Ang tamang tira daw, H6. Sabi ng engine, hindi ko maintindihan yon. Or if not, mag-A5 ka daw para mabuksan yung A5. Pero yung nung 8-6, hindi ko ito maintindihan, to be honest eh. Comparison eh. No? Anyway, pagkatira po ng Rook B3, nag-Rook F7 na nga, nag-Rook lang po sa F3, tumira doon, and then kinapture na eh. Pagka takes, nag-Bishop takes, ayan, medyo equal na naman. Nag-Queen D3 lang, umatas yung Bishop, ayan, nagkapalit-palit. As you can see, ayan lang nangyari. Ikot-ikot lang. Equal lang po yan. Ayan, equal na equal. So, dito nga po, ano pa eh, na 1 point down pa si Wesley. Tingnan nyo tumira doon, inatake, kinapture, palit-palit, capture, pumasok o dumipensa, king move. Ayan equal pa rin yan equal. Ayan, napalit, dinipensahan yung pawn, umilalim, binigay niya yung pawn para maka-counterplay. Ayun. At ito daw po ay equal pa rin. Ayan pabalik-balik at saka tinulak. Ngayon siguro magtataka kayo, Coach, ba't pagka-check ba tayo niya pong pumunta dito? Kasi nga, may E5. Yari ka pa. Diba? Balik natin doon. Ang ginawa, nagtulak, ayan, kinapture at nabalik yung pawn at eventually, ayan, binigay na nga lang isang pawn at tinabla. Ayan, tinabla na po dito. Si Wesley so pang nagpipilit ng una. Pero check ka lang ng check kasi pag umangat yung king mo, babagsak yun, di ba? So, ganun mangyayari. Anyway, natabla po yan.
Ngayon, sa last round, kalaban niya si Abhimanyu Mishra na nagkakalat sa torneo. Anong nangyari? Aba, ituloy-tuloy na natin yung analysis. Itim naman po si Wesley So dito. So, ang nangyari po, E4, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Knight F6, D3, and Italian game na normal. Ayan, Italian game po yan. Ito po yung tinatawag nilang Gyuko Piano sa Italian game. Anyway, castling, lahat po yan normal pa, H6, ayan. Normal pa, di ba? Umatras lang, typical. Knight D2 develop, Rook E8, nag B4, ayan, nag-expand, Bishop E6, kinapture, Rook takes, ayan, linya lahat yan, Queen C2, Knight move, ayan, mag-iikot yung kabayo yan. Normally dito po, tinitira dito, ganito. Pero si Wesley, binago niya po, nagwala agad sa gitna. Ayan, Nag-isip siya ng 2 minutes, nag-D5. Siguro naramdaman niya medyo okay pa yung bata. Alam niya ata ginagawa niya. Buksan na natin yung gitna. Para may iba. Ayan na po yung novelty, yung Rook B1. Kasi nangyari pala ito before, nag-Bishop E3. Pero yung Rook B1, first time tinira. Mukhang kinapalang ito ni Abhimanyu Mishra. Pero si Wesley, ibig sabihin, tama yung decision niya. Nabagwin para mag-iba yung tema ng laro. Hindi mabookline at hindi home preparation. So, ang tinira po dyan, nag-G6, nag-C4, C6 lang depensa, tumalon yung kabayo, nag-Queen D7. Sa ngayon po, lamang daw po ang puti dito when it comes to space. Pero okay na yan if you're trying to win. So, ang ginawa, nag-bishop doon, nag-rook lang sa D1 or D8, inatake yung pawn, nag-queen C7 para madepensa, tumalon yung kabayo, D5 ni Wesley na mali. Ayan, so dito po, napapansin nyo yung time management ni Wesley. Talagang nag-iisip na siya. Ang position po kasi very equal, pero alam ko gusto niyang manalo Kaya, ang tagal niya nag-isip at nag-decide siya ilak na mali pa nga daw. Kasi pagkalak niyan, ang nangyari, ito po yung naging problema. Ngayon, bakit kailangan ilak ni Wesley? May threat po kasi later on na pwedeng kainin ito. Mape-pressure po yung E5 So, parang naalangan siya sa mga ganong pangyayari. Ayun na nga po ang ginawa. Nilak niya. At ayan po ang nangyari. Eventually, nakita niya yung bishop. Naging bad yung bishop. So, ituloy po natin. Ayan, lumamang po talaga ang white. Nakapag-sacrifice pa. Tingnan nyo, pagka knight move, sacrifice. Mali pa nga daw ang sacrifice. Ang tama daw is knight lang dito. Pero, para saan po ba yung sacrifice? Para po, of course, pag kinapture mo yan, knight takes h6. Pagka king move mo, knight takes f7. Pagka ganun, check. Grabe naman yan. Busang galang yan. Yan ang mangyayari. Siyempre, nakita yun ni Wesley, kaya nag-knight takes muna siya. Para po saan? Para pagka-capture dyan. Pag hindi pala yan kinapture, example, nag-takes ka dito, may knight ganun So, kailangan mong kainin yan, and then kinain. At least na depensahan. Yun nga lang, lamang pa rin daw po ang puti. Pero, ang kagandahan dito, bumaba yung oras. So, nag-knight h4, gumanon. Ayan, dumipensa lang. Alright. Okay. Pabalik-balik, kinapture. Ang ending nito, lamang po dito ang puti. Pero, dahil po sa ikutan na nangyaring ganyan, medyo slow down. Ayan, nag-sacrifice pa nga ng pawn, kinapture lang. Wala nang magawang pasok. Naging solid ang depensa. Malakas yung kabayo, pero walang katulong. So, ang nangyari po, ganyan na nga, nag-rook lang doon, oops, ayan, ikutan lang na ikutan, pero walang nangyayari dyan, ayan ang mangyayari, walang improvement Ang pwede magpilit puti, pero yung puti, hindi na naghahabol ng panalo. So, si Wesley walang magawa kasi yung bishop niya bad, ang lakas na, alam na may sacrifice na dyan, losing pa siya dyan. So, ang ending, walang nangyari, nauwi na po sa tabla yung laban. So, ibig sabihin, Grandmaster Wesley pinerfect niya po ang US Championship. Puro tabla. 10 tabla. Ang nakakapanginayang kasi yung panalo niya po kay Christopher Rio na naanal. Doon siya na ewan ko, nawalan ba ito ng gana. Pero, eto honest opinion ko to Ano nangyayari kay Wesley? Anong masasabi ko sa mga performance niya? Si Wesley hindi po yan gusto ng tabla, Hindi yan gusto ng tabla. Gustong manalo niyan. Kaya nga nagpe-prepare yan, naghahanda Ngayon, bakit ganun? Ba't puro tabla pa rin nangyayari? Ito po aking obserbasyon. Hindi po ako grandmaster, pero ito masasabi ko. Sa napansin ko po sa mga line na pinipili ni Wesley, ang linya po kasi ni Wesley, very solid, very sharp. Most of the time, perfect yung game. Talagang ang taas ng accuracy. Meron nga siya 99.7 accuracy, di ba? Sa laro. Kaso, ang problema po nun, yung kalaban, dahil medyo solid lang yung laruan, hindi din nagkakamali Ang taas din accuracy.
Ang ibig kong sabihin po, kung gusto ni Wesley manalo, kailangan niya mag-take ng sobrang risk, which is, napansin nyo, hindi niya masyadong ginagawa. Wesley So, hindi masyadong nagre-risk when it comes to the game. Ang tira niya talagang solid. Alam niyo yun, it's either matabla o baka magkamali kalaban, manalo siya. Yun yung aking napansin, no? Ngayon, bakit kaya ginagawa ni Wesley? Naiintindihan ko siya, mini-maintain niya po yung rating niya. At least ngayon kasi sa puro tabla na to, ito po yung kanyang total performance. Pakita ko po, no? Ayan, no? So, si Christopher yung panalo dapat siya dyan, eh. So, nabaliwala yan. At puro tabla. Ang performance niya po, nagkaroon pa siya ng -3 sa rating, 3.6 dahil sa tabla. Kasi mababa yung rating ng iba na kalaban niya. At least, hindi malaki yung minus. Kasi pag natalo po siya ng mababa rating, -8 siya dun, eh. Oh. Yun nga lang, no? Kailangan talaga mag-risk ni Wesley. Kasi if you want to have a better result, talagang dapat risky ka maglaro. Na ni Wesley, hindi niya masyadong ginagawa recently. Ako po, obserbasyon ko lang po ito. Maaring mali ako, eh. Maaring mali ako. Baka may ibang bagay yan na dahilan, no? Hindi ko alam. Kayo, ano bang tingin nyo? Ako, hopefully, in the future, yung mga event ni Wesley, no? Pag medyo sinipag pa siya ng konti, try niyang mag-aral ng mga risky opening. Ewan ko kung tamang gawin yun sa ganyang level. Pero si Bugs kasi minsan ginagawa, eh. Sila Fabi din, eh. Out of nowhere to make ng French sila no whatever opening it is, eh. Diba? Pag naggaganon ka na kasi, pag mga kalaban mo, mga ganitong batang preparado, o mga baguhang player na talagang sobrang prepare sa opening, tibay maganda na mga yan, eh. Todo-todo, eh. May malaki yung chance na magoyo mo sila at lumamang ka, magkaroon ng malaking imbalance sa laro, maging complicated, at magkaroon ka ng chance sa manalo. Anyway, yan po ay akin lang. Hindi ko alam kung tama yung mga pinagsasabi ko. Of course, to be honest, hindi ako masaya sa nangyaring performance. Pero ano magagawa natin? Hindi naman niya ginusto yan, eh. Gusto niyang manalo pero tingin ko lang may kailangan baguhin na konti. Ano pala yung final standing? Ito po, pakita natin. Champion si Fabi with 7 points. Tapos ito matindi, oh. Tingnan nyo, number 2 to number 7, 5 and a half. Ang dami. Si Wesley pa naging pang-8 lang dahil sa kanya pong perfect throw. At ayan po yung kabuuan. Ibig sabihin ko na panalo niya last round, nandyan din sana siya. Ganda sana ng performance niya. Anyway, ganun talaga ang buhay. Weather lang yan. Muli ito po yung Coach P, the Master Daniel Kauso. Maraming salamat po sa inyong panonood. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye po. God bless. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.